Sa kabila nga po ng kakulangan sa player ng Memphis Grizzlies, nakagawa pa rin naman ang team ng paraan para maipanalo ang game laban sa Phoenix Suns 120-118 na pinangunahan ni Ja Morant na nagtala ng 29 points, 12 rebounds. Pero hindi rin naman siya ang bumuhat sa Memphis since naging difference maker dito ang mga role player na nag-step up kagaya ni Cam Spencer na nagtala ng 16 points, 3 rebounds. Hindi rin naman ito natakot sa Phoenix Suns kagaya ni Kevin Durant na subukan niyang trash talkin nang pumasok ang kanyang ginawang buzzer-beating 3-pointer sa third quarter. Dahil sa nangyaring ito, bigla na lamang nga pong nagkaroon ng initan at komosyon sa kaligitnaan ng laban na subukan na rin naman ni Desmond Bane na ipagtanggol ang kanyang kakampi. Kahit hindi man kilalang player, meron ng gana o confidence na makipag-initan kay Kevin Durant na nangangahulugan na wala nang manlalaro sa NBA ang natatakot sa kanya, hindi kagaya ng mga nagdaang taon. Samantala, maliban kay Luka Doncic, sobrang ikinadismaya rin naman ng mga fans at analysts ng Lakers ang unfair na tawagan ng mga referee sa pagkatalo ng team laban sa Brooklyn Nets. Kitang-kita dito na masyado nga pong pinag-iinitan ng mga officials ang lahat ng players ng Lakers, especially si Luka na ilang beses nga pong nagkaroon ng missed call katulad ng hindi pag-counted ng sanay end one play nito sa crucial minutes. Pero ayon sa ilang mga analyst, hindi rin naman nakakabigla dahil sa mga referee na i-waive ang kanyang end one play at reklamuhan nila ang mismong officials na meron ng history sa pandaraya sa Lakers. Eto walang iba kundi si John Gobble na siyang nag-officiate ng controversial na laro noon ng Lakers kontra sa Boston Celtics. In fact, eto ang mismong referee na nasa harapan noon nang ma-foul ni Tatum si LeBron James nang wala man lang siyang ginawang tawag. Kaya malinaw pinag-iinitan nito ang lahat ng players ng Lakers at ngayon ay si Luka Doncic naman ang kanyang target since parati nga itong nagre-reklamo sa mga laro. Sa kabilang banda, literal binawian ng Denver Nuggets ang OKC Thunder matapos nila itong talunin na tambakan sa pangalawang game ng back-to-back 140-127. Para nga sa inyong kalaman, ang 140 points nga na nagawa ng Denver ay siyang pinakamataas na points na nagawa ng isang team kapag katapat nila ang OKC, at ang maganda pa dyan, nagawa nila ito sa home court ng Thunder. Ibig sabihin, napatunayan ni Nikola Jokic na beatable ang best team sa West. Pinatunayan rin naman ni Shai Gilgeous-Alexander na hindi uubra sa pangalawang sunod na araw ang parating pagsungkit niya ng foul at free throws. Maliban dyan, pinakita rin naman ni Jokic na siya ang mas deserved na makakuha ng NBA MVP ngayong taon dahil hindi siya umaasa sa free throws at binubuhat niya ang Denver gamit ang kanyang performance. Pero sa kabila ng nangyari, inaasahan pa rin na magiging dikita ng labanan sa nasabing award habang patapos na ang regular season.